What's up guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. And guys, for today's video, I'm super excited. And syempre gusto ko samahan nyo ako for the first time dito sa Da Nang, Vietnam. And guys, we are going to explore Da Nang, Vietnam for a couple of days na rin syempre. And I'm super excited kasi first time ever ko pumunta sa Vietnam. Syempre, ano pa ba ang gagawin natin dito? Another day, another travel vlog. And guys, kakalapag lang natin dito sa Da Nang International Airport. And good thing, si Cebu Pacific guys started nung December 2023. Meron na siyang direct flight guys from NAIA going here. Isa sa mga kilalang city guys sa Vietnam is ang Da Nang, aside from Hanoi and Ho Chi Minh. Ayan. And by the way guys, we are just going to focus dito sa Da Nang. So, who knows, baka bumalik tayo sa Vietnam tapos focus lang tayo sa Hanoi, mga ganyan. And balik ulit tayo, punta tayo sa Ho Chi Minh, ganon. Binigyan ng idea. So anyway guys, gabi yung ating flight. Ang Cebu Pacific I think meron lang 3 times a week na flight guys going here and gabi. So yun, currently guys it is 9:55 PM and ang Vietnam guys is 1 hour behind sa Philippines. So kung 9:55 na dito, sa Philippines ay 10:55 PM na. And we flew of course via Cebu Pacific. Our flight time, it took us approximately 2 hours and 30 minutes. So ngayon, syempre, ano pa nga pang pwede natin gawin? Since first time din natin dito sa airport, i-guide ko kayo guys, pareho nating alamin kung ano ba yung mga dapat gawin pagdating natin dito sa Da Nang International Airport. So syempre, first, we need to pass through the immigration. We need to clear the immigration. So paglapag ng eroplano, labas lang kayo dito sa arrival, follow the signs, then go directly sa immigration. Alright? So, ready? Camera, roll! And guys, so just follow the sign. Baggage claim. Pero dito merong immigration na nakalagay. Bababa lang tayo. Tapos, i-tour natin to kahit paano guys. Para naman may idea tayo kung ano meron dito, paglapag natin, anong expect natin, and so on. Ayan. Immigration, as per the sign, baggage claim, and nakikita ko na ito guys, ang immigration. So syempre, alam niyo naman sa immigration area, bawal ang phones, bawal ang camera. Pila lang kayo dyan. Nakalagay naman all passport, and so on. Alright? Let's go. By the way guys, as a Filipino passport holder or Philippine passport holder, free visa tayo for 21 days. Basta i-check ko na lang ulit. Bibigyan ko kayo ng information about it. A few moments later. So guys, kakatapos lang natin ng immigration and it took us parang siguro mga nasa 30 minutes din. Medyo mahaba yung pila. As in, tama nga sila. Siguro mas OA yung pila dito kapag mga business hours yung flight. Pero buti na lang gabi. Pero medyo mahaba pa rin. And now, after immigration of course, we need to get our luggage. And by the way guys, for Philippine passport holder, you have 21 days free visa stay here in Vietnam. Across Vietnam yan. Tapos kapag mag-extend kayo, then you can apply for visa here. Luggage carousel. So dyan, check nyo na lang kung nasan yung mga luggage ninyo. And hindi in-announce sa Cebu Pacific kung anong carousel number. So i-check na lang natin. Ito, carousel number 4. And pakita ko sa inyo yung paligid So yan guys yung immigration. Meron ditong Lotte Duty Free sa tabi. Tapos meron ditong mga parang na to. Yan, transport service. Tapos dito merong SIM card. Ayun, may SIM card dito pero mamaya na tayo dyan. Hila-hilera yan, may mga binibenta. Tapos ito na yung mga carousel kung saan nyo i-claim yung mga luggage ninyo. At nakita ko agad yung luggage ko. Ayan. Taran. Let's proceed on this side. And guys, welcome to Da Nang. Look at this. O diba, ayun medyo nakaharang tong poste. Pero gagawin natin ng paraan. O diba? O ayan, perfect. Welcome to Da Nang guys. First time ever
So let's explore Da Nang with ano ba? Bahalan. Bahalan na vlog. Charot. Alright, so naklaim na natin yung luggage natin, and what is the next thing to do here? Syempre, install nyo na yung inyong mga eSIM na binili sa Klook or kahit saan pa. So tayo guys, nung nag-check ako sa Klook, wala akong nakitang eSIM na medyo maganda yung offer. Kasi depende yun sa length of stays mo, pati dun sa data na gusto mong bilhin. So ang ginawa ko, no choice tayo kundi kumuha ulit tayo sa Byte SIM guys ng eSIM na good for ilang days din, tapos 20 gig. And actually guys, kaya ginagamit ko yung Byte SIM. Trusted naman ako sa Byte SIM kasi ginamit ko din sa Hong Kong last year, sa Taiwan last year, tapos may promo code din ako guys. So you can get like $3 off on your purchase. So ganun siya. Lalagay ko na lang dito kung gusto nyo gamitin. Meron din akong parang step by step kung paano mag-purchase through Byte SIM. So kayo na bahala. Tapos you can use my promo code or referral code. Huwag muna kayo mag-login guys. Huwag muna kayo mag-sign up kasi may option doon kung saan nyo ilalagay yung referral code ko para instant $3 off ang makukuha ninyo. Ayun. Since nandito naman na tayo, edi mag-install at saka mag-setup ng ating Byte SIM. So add eSIM lang tayo. Tapos meron na rin akong QR code. Upo lang tayo dito. Kasi yung QR code ko, pinicture ko sa isang phone ko. Same nung nag-Hong Kong tayo. Wait lang ha. Wait lang. And guys, so, welcome to Da Nang. Alam niyo naman guys, pag basta bago, yan. Actually kahit hindi bago, kahit paulit-ulit tayo sa bansang pinupuntahan natin, I'm excited palagi. Gusto ko kasi parang ang ganda nung mood natin, yung parang hindi mo masasabi na anyway, parang wala naman akong pakay kung sabihin nung iba dyan na paulit-ulit na lang dyan, bala kayo. Charot. Charot lang. Hindi, kumbaga parang pag pupunta kasi tayo sa isang bansa guys, kahit paulit-ulit, meron tayong mga ginagawa na hindi naman paulit-ulit din. Kasi alam niyo naman, pag in-explore niyo yung isang bansa, sobrang laki. Kaya marami kayong pwedeng gawin. Alright, so yan na, ito yung QR code natin. I-scan ko na siya. Yan. Yan. So, let's go. And ang maganda guys sa Byte SIM, yun nga, kailangan nyo lang kumonek sa free wifi ng airport. Tapos, scan the QR code, follow the step, activate the eSIM. Wala pang 5 minutes yun guys, wala pang 3 minutes, activated na siya. Basta make sure na ang last steps ninyo is to turn on yung inyong data roaming dun sa eSIM na in-add ninyo. Okay? Huwag yung i-turn on yung data roaming ng mismong number ninyo kasi baka ma-charge kayo ng mga ng Globe or ng Smart. Depende na lang kung anong network ninyo. So, cellular data, let's label this one as syempre Da Nang. Tapos, ang default line pa rin natin, syempre yung primary number dati para makareceive pa tayo ng mga OTPs. iMessage yung FaceTime, syempre yung primary pa rin. Tapos, pagdating sa cellular data, yung Da Nang na. Click on Done. Tapos, puntahan nyo ulit yung Da Nang na eSIM na in-add ninyo. Then, make sure na turn on nyo yung data roaming. Ayan. Kita ba? Ayan. Basta yan. Hindi kasi nagpo-focus to pag ganun eh. Make up yan. Ayan. So data roaming, turn off natin ang Wi-Fi and check natin 4G. And normally guys, pag mga ganyan, hintayin nyo lang mga minsan isang araw para mag 5G siya. Siguro nagpa-process pa sa backend. Pero as long as okay naman yung internet, wala naman ang problema doon. So we now have the eSIM guys. Activated tayo, we can connect, we can check kung saan tayo pwedeng pumunta next. And check natin kung anong mga pwede natin gawin. And by the way guys, going back sa immigration, wala kayong mga e-travel na kailangan pilapan. Pagdating nyo dito, pakita nyo lang yung passport nyo sa immigration officer, then okay na. Tapos paglabas niyo, claim your luggage and activate your eSIM, SIM card. Bumili kayo ng SIM card. Kung wala pa kayong pera, kung wala kayong cash, yun yung next nating i-check kung saan tayo pwedeng mag-withdraw or kung saan din tayo pwedeng magpapalit ng pera. Kasi ganito, kwento ko sa inyo. Pag pupunta kasi tayo kunyari like sa Hong Kong, nagpunta tayo ng Hong Kong, di ba? Ang winidraw ko sa Hong Kong last month lang
is 3,000 Hong Kong dollars. Guys, 1,000 lang yung nagastos ko. Kaya may natira ako dito na parang almost 2,100 Hong Kong dollars. Kasi nung nag-Macau tayo, hindi rin ako masyadong gumastos kasi nga yung pagkain natin guys, parang from breakfast, afternoon snacks, and also dinner is doon na sa mismong hotel natin, which is the Sofitel Macau at Ponte 16. So wala talaga akong ginastos kundi pamasahe lang and yung mga attractions na pinagpupuntahan natin. So naipon ko siya. So meron akong 2,000 at balak ko yun ang ipapapalit natin guys para may panggastos tayo or may cash tayo dito sa Vietnam or sa Da Nang. And naalala nyo rin, nag-Bangkok tayo last year, di ba, with Shane. Meron din ako guys na natirang 1,000 baht kasi nung tinry ko siyang papalitan sa SM North, sa department store, meron kasi doon parang dollar exchange counter ng BDO yata yun. Hindi nila tinanggap kasi daw parang nalabhan yung baht. So yun, di ba, meron pa akong pera ulit. So hindi na tayo mag-withdraw, pero check natin kung merong exchange counter dito or money exchange counter. Kung wala naman, then no choice kundi mag-withdraw tayo ng Vietnamese dong. And ang palitan is 1 Vietnamese dong guys is equivalent to 0.0023. So sabihin natin ang 10,000 Vietnamese dong is equivalent to 23 pesos and 5 cents. Kaya guys, pag nag-withdraw kayo dito, nagpapalit kayo ng pera, milyon ang makukuha ninyo. So yon. Alright, so I guess we are done here. Tapos pag may nakita na tayo na pwede papalitan ng pera or pwedeng withdrawhan, then may kukwento pa ako sa inyo about sa magiging transfer natin from here going to our accommodation. Alright, so enough with the talking. And pakita ko ulit sa inyo. Welcome guys to Da Nang, Vietnam. So ayan guys, may mga SIM card dito. Tapos may mga transport service kasi meron dito yung Da Nang Airport, free maps, hotel booking, Vietnam package tour, luxury car service. Tama nga. Ayan SIM card, cash or credit card, 240. Viettel. Ayan. Ay, ang gwapo na itong matangkad na to. Vietnam, SIM card. May kukwento pala ako. Alam niyo ba na ang dami akong nakikitang gwapo agad dito ng mga staff, mga crew ng airport. Yung matangkad na nag-a-assist sa mga naka-wheelchair. Tapos ito si Kuya. Tapos yung sa immigration meron din. Siyempre bawal kong picturean, di ba? O bawal kong kuhaan. Nakakatuwa. Tapos by the way guys, after pala ng luggage nyo, after nyo bumili ng eSIM dito, dadaan pa rin pala tayo ng custom. Tapos check nyo to, ang cute nung parang ano nila dito. I think sa departure area to. So makikita natin to pag pauwi tayo. Pero check natin yung taas. Parang alam yun, ang lakas maka Singapore din. Meron silang mga ganyan na pwedeng magpa-picture kasi ayan, design. Pang-akit na lang din, di ba? Sa mga tourists. A few moments later. Yeah. Where's the ATM? I'll just go there. ATM. Wait for me. Alright guys, so nasa labas na tayo. And paglabas nyo maraming naghihintay kung may mga transfer kayo. PIDB, dito tayo. Yung hindi ko nasabi sa inyo, may kinuha tayong transfer guys from airport para hindi tayo mahirapan. Kasi nung nag-check ako sa Klook, medyo may pa rin naman, may difference, like siguro mga 200 pesos. Mas mura to, yung airport transfer na nakuha natin. And nakuha ko lang siya dahil nag-join tayo ng group sa Facebook. Tapos halo-halo na yun, hindi lang pang Filipino kundi may mga foreigner din. So nakita ko lang siya na nag-offer siya ng mga tour. And then yun, kinuha ko siya. Just busy na nga lang tayo. Wait lang A few moments later. Ayun, so naka-withdraw na tayo guys. Kasi nandito na yung transfer natin kaya hindi tayo nakapaggala pa. Nakakaya naman. So anyway, nag-withdraw tayo sa HSBC kasi ang gugulo ng mga turista dun sa kabilang ATM.
Several days later. Saan ba tayo Ay, dito tayo. Tama. Dito tayo lumabas sa arrival. Itutur ko kayo. Let's start the tour. Maaga pa naman guys. Tapos biglang hinarang no. Ayan. Pwede. Parang pili ko pwede naman. Okay. So ngayon nandito na tayo. Kasi nga ito yung hindi natin nagawa nung pag-arrive natin dito. At saka ang gagawin ko na lang, isasama ko na lang to. Bibigyan ko kayo ng idea agad. Na parang airport pa lang, siningit ko na agad yung pauwi. Alright, so sige, maglakad pa tayo. Kensya na, dana. Okay guys, oh look. Itong mascot nila. Danang International Airport. Let's go. Medyo hinihingal tayo. So ganito, dito tayo nag-arrive sa baba syempre. Tapos arrival hall to sa ground floor. And then, dito tayo lumabas guys sa may arrival, which is itong area. Okay? If ever mga flight kayo, katulad ng dating natin dito, dumating tayo ng around 9:30, tapos nakalabas na tayo guys ng around 10 o'clock. Dito, expect nyo maraming naghihintay na susundo sa inyo. Kung meron kayo airport service or airport transfer. Ayan, sakto yan. Sarado ngayon kasi nga wala namang flight. Dito kayo lalabas. And then may Star Cafe dito. Tapos dito tayo nag-withdraw. Kasi nung time na yon, nandito agad si Kuya. Paglabas ko, nandyan na siya. No choice tayo. So dito tayo nag-withdraw. May HSBC, may Cbank, may BIDV. Nung time na yon, siguro nakita naman siya sa camera na ang tagal-tagal yung nag-withdraw dito sa dalawang to. So lumipat tayo sa HSBC. So yun, nag-withdraw tayo ng 4 million dong lang guys. Kasi nga nagmamadali ako. Tapos may toilet dito. Okay, so that's it. Balik tayo dito. Ang tapos, since may airport transfer tayo, dito tayo dumaan. Dito sa way na to. Kasi dyan nakapark si Kuya. So susundan nyo lang siya. And then may nakita naman kayo mga taxi. Ayan. Kuya? Saan kuya ang airport? Saan ang airport? Tapos, meron ditong information booth ng Grab kung gusto niyo mag-Grab. Okay? Sobrang bilis lang guys kasi may mga signs, susundan nyo lang. Di ba yan? Kanya katulad yan, Grab. Safe airport rides with upfront fares. Tapos, ang maganda pa dito, kahit naka-eSIM kayo, basta nagpumunta kayo sa ibang lugar like Thailand, Vietnam, may mga promo code. So, sulitin nyo guys yung promo code. Okay? So, dito yung parking. Tapos, check natin kung saan yung pick-up point naman ng Grab, which is ito. Sinasabi naman, di ba? 80 meters daw. Ayun, wait. Nakita ko. Ito, meron naman taxi meter. Pero ang feeling ko, mas okay yung Grab guys. Kasi, hindi natin sure, baka biglang alam nyo yun. Parang sa atin lang na kahit nakalagay yung mga price, baka pag sakay nyo, biglang sabihin, dagdagan, mga ganon. Para lang sure, kahit naman legit yan, kahit anong gano'n ka legit yan, Grab pa rin ang best way. Di ba kuya? Ay, lumabas din sila. Tapos, ayun para. So dito tayo papasok mamaya kasi dyan tayo lumabas. Pakita ko lang sa inyo to. Ito parang meron ditong parang connecting bridge. Parang hindi, nga pala, hindi tayo sana lumabas. Pero, ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung parang parking. And dito guys, nakalagay 3-minute parking only. Diba? Tulad sa atin, 3 minutes lang allowed pag magbababa ka at saka susundo ka. Tapos may naging talaga ultimate guide dito sa airport. Para kala mo taga dito, no? Meron ditong vendo machine, drinks. Magkano yung vendo dito? Ang soft drinks nila dito is 20,000. Magkano 20,000? 46 pesos. Not bad. Okay, so right here guys, after this, ito na. Nakikita ko na, ito yung mga money exchange na dapat hinanap, na dapat pupuntahan ko guys, which is nasa kabilang dulo pala. So sabi ko nga sa inyo, again, meron ako natirang mga Hong Kong dollars, Macanese pa kataka, pati Thai baht. Diyan ko dapat papalitan. So check na lang natin kung ano meron para at least may idea kayo, di ba? So wala na to ha. Ito sunduan na siguro to. Tapos ito may money exchange.
ang sabi nila, mas maganda daw guys, local bank ang money exchange para maganda yung palitan compared din sa mga international bank like HSBC. Yan, meron ditong military commercial bank, may BIDB, parang naririnig ko yung BIDB na yan. Tapos may fast food and coffee, and then pakita ko sa inyo, hinihingal lang ako. Ang gwapo ni Kuya. Fast food and coffee, ayan. Fast food and coffee, siguro may libreng coffee. Xin chào. Ayan, luggage storage din meron. Tapos banking, sarado to. Ayan, mga naghihintay. Wala dito yung bilihan ng mga SIM card kasi nasa loob sila guys. May Vietcom Bank and then Dali Coffee. Ayan. Tapos toilet again. And parking ng mga staff. So wala na siya. O diba ganun lang? Ganun lang pala kabilis. Ayun, so let's go back na I guess. Ito si Kuya, nakatambay, may nagwapo. Mag-ano tayo, magpapansin tayo, mag-ingay tayo para tumingin siya. So, money exchange. Tingin ka. Pag tumingin ka sa akin ka. Ayan, tapos, ayan, grab. Ayun, no? Ayaw nyo. Ayaw nyo daw sa bakla. Charot. Ay, ito pala. Grab. Yung grab pickup. Ito. Nakikita ko lang. Ay, hinihingal na ako. Ayan. Grab. 10 meters. Where is that? So I think ito lang. Ito na. Ayan, sabi dito, Grab pickup, Grab car. So ayan guys, yung ating ultimate travel guide from airport going to our hotel. Kahit saan pa kayong accommodation. And then hotel going here sa airport. Papakita ko sa inyo siguro isahang vlog na lang para may idea kayo, di ba? Sobrang liit lang pala niya guys. Parang akala mo yung parang naiya lang din sa atin. Di ba? Nakakatuwa. Tapos may mga designated smoking area dito ha. I think dito lang yun. Ito na yun. Yung 10 meters. Ay di. Doon pa pala. Saan? Ayun. So ayun guys. Grab car pick up. Doon pala. Tatawid kayo doon. Andun sila. Ayun. So yun lang. Pero kasi may mga signs. May grab car pick up. Tapos grab car pick up. So yun. Easy paturi. Diba? Ay, mukhang nakapila na yung mga Pinoy. Ito sila sa taas. Diyan tayo galing. So mukhang nakapila na sila sa counter. And wala naman kaso kung mali tayo ng hindi naman tayo nagmamadali kasi sumusunod naman tayo sa policy, di ba? Ng hand carry, ng luggage. So yun, at saka maaga pa. At saka wala rin namang pila ng ng immigration. So yun, yata, ayan sila. Grab, ayan. Si Kuya naka-uniform ng ayan si Kuya. Si Borta Bells. Ayun, Grab dito. Ayun na, so alam niyo na guys, ito ang International Airport Arrival Area. Alright, I'm so tired. Kasi hila-hila natin ang ating luggage. So akit na tayo ulit. So we are done guys on this part, on this area. So I hope na enjoy nyo. At saka guys, mas okay na yung may alam. Sabi ko nga sa inyo, every time na magka-travel kayo, make sure na manood muna kayo ng mga guide step by step. Para alam nyo, pagdating nyo, parang kala nyo taga doon kayo at hindi kayo may at may iwasan nyo yung ma-scam. Okay? Thank you so much everyone. So puputulin natin to guys, itong part na to. Tapos ang kukuhaan natin yung sinundo na tayo ni Kuya. Alright, in 3, 2, 1. Medyo umaambon. Kailangan natin maligo pagdating. Ito yung ating driver guys. Hindi ko alam kung siya yung contact natin or ewan ko. May tsura si Kuya. Ayan, so dito na. Alright, so guys, okay na yan. See you sa hotel na lang. Bye bye. Eventually. Thank you, bye bye. Check in. Alright. Yeah. Thank you. Could you please wait a few minutes? Alright, sure.
Xin chào, welcome to Private Group. Oh, hi. Yes, nice to meet you. Nice to meet you. Send your passport. Your name? Yes, my name is Ryan. Lara. Nice. Nice to meet you. So this is the welcome drink, so lemonade here. Alright. Thank you. So thank you for being our loyalty as you are the gold member. We platinum. already platinum member. Yeah. But we already upgrade from superior room to suite room with Okay. riverview. Oh, nice. So you Upside the 2 level. 2 levels. Two levels. Thank you. Only 1 level, but Thank you. Thank you. Yes. because we are receiving information from the Cameroon. Oh. Because Cameroon had the fun of us. Oh, yeah. Okay, so you can enjoy the breakfast on the lounge from 6:30 to 10:30. Okay. On the 21st floor. So, Alright. yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. you. Nice. What's your name? My name is Zui. Yeah. C? Zui. Sweet? D-U-Y. D-U-Y? Yes, I Zui. work for the night shift. Ah, okay. Thank you. Actually, you can enjoy our the breakfast over here. You have 2 options. Okay. Yes, on the 21st floor or this floor also. Got But on the 21st floor is the private place. Got it. Aside from the breakfast, do you have like afternoon tea and The canopy from 5 p.m. to 7 p.m. Okay. Yes. And 19. Thank you so much. Thank you, Dewey. Reggie, thank you. I think they upgraded mo for like 2 levels. Diba? VIP na naman tayo, guys. Grand Mercure Da Nang is one of the hotels under Accor here in Da Nang, Vietnam. And syempre, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kailangan yung mga hotels na pag-iisayan natin moving forward as much as possible is under Accor para ma-enjoy natin katulad ng ginawa natin sa Sofitel Macau 1910. Isa dito. Ayun, and sabi nila na upgrade tayo. Imbis na parang 1 room category yung upgrade natin from superior, in-upgrade tayo into suite room. Oh no. 1910. 1910. And all of these are non-smoking room, guys. Tama ba? 1910. Inano ko lang yung aircon. Gusto ko kasi malamig na malamig agad. Kung kilala nyo naman ako, kailangan maging 18 agad to. And then, fan. Alright. Guys, ang laki ng room. Akalain nyo yun, superior room lang yung binook natin. Sobrang galante. Oh my god, I can't wait really. Actually, I can't wait to show you guys kung anong itsura ng room natin. Pero syempre, sa ibang vlog na yun, guys. So we will have of course a hotel tour, room tour, and breakfast buffet experience. So again, guys, I can't really wait to show you. Pero sige, siguro bigyan ko kayo ng glimpse kung ano meron dito para at least parang ano na natin to. Aside from the airport, parang guide natin is magkaroon tayo ng parang quick room tour kung ano yung tsura ng room natin at saka ng view ng room natin pag gabi. Okay, so again guys, we are staying in Grand Mercure Da Nang. This is actually a 10-minute away from airport, guys, from Da Nang International Airport. And ano pa nga ba gagawin natin? I'll show you kung ano meron sa room natin. Alright? And now, let's proceed with the quick room tour ng ating room. Quick room tour ng ating room. Na-excite ako kasi. This is the door, guys, and make sure again familiarize yourselves to the emergency evacuation plan, just in case, in any case of emergency, you know where to go. Now, once you get in, on your right side, we have the toilet. And the good thing about this, guys, is this is separate from the shower. Alright, so I'll show you later on. Now, we have the toilet here. Of course, the bidet.
Unlike Taiwan, Hong Kong, walang bidet. Ganon. Kaya kailangan nyo magdala ng tabo. Siyempre may tissue dito. They have the hand wash. They have the mirror, of course, and the vanity sink. They have the trash bin and the towel. And parang parang ginawang good for one lang talaga to, guys. Ayan o, nag-iisang towel. So anyway, after that, adjacent to the toilet is the parang mini walk-in closet. Diba? Oh my God! We have the mini walk-in closet here, guys. Diba? Nakakatuwa. They have the safety box, deposit box. They have drawers. And I'm not sure kung na-open to. Hindi. Then they have the bathrobes, areas where you can put your things and stuff, and so on. And then they have the luggage rack and also slippers. So there you go. Shower area. Oh my God, they have the bathtub, and of course the shower. They have the rain shower, handheld shower, and meron na silang shower gel, shampoo, and conditioner. Oh my God, why is it there's another toilet here? So meron sa labas, meron din dito. Yes! Wow! So mamaya na tayo sa bed. So they have the his and hers, sink, of course, mirror, the hair blower or hair dryer, complimentary water here, tissue, hand wash, body lotion, sink, a lot of towels actually, and that's it. So let's close this one. And then this one. Now, let's head to the main area. Bago yung bed. Look at this, guys. Ano to? Bahay na bahay. So they have the couch, they have the sofa. And here, on the left side, they have, of course, the coffee maker, complimentary water, kettle, and the coffee capsule, mugs here again. And again, guys, if you've seen any snacks or sodas here sa fridge or even here, you need to make sure to check this price list. Kasi ibig sabihin, bayad yung mga yan. Kumbaga parang may bayad. Here is another extension of your table, mini bar on how to use the coffee maker and the fridge. Yan, may mga bayad yan, guys. And look at this. Diba? They have the TV here. I think more on local channels. And of course, complimentary, syempre, fruits, juice, and sweets from Grand Mercure Da Nang. And this is one of the perks, guys, kapag platinum talaga kayo, is to have this kind of welcome kit, kumbaga. Welcome amenities. And they have the letter for me. Welcome, Mr. Paragas, Mark. So let's check the letter. So this is more on the schedule, guys, ng operational hours ng kanilang breakfast, ng privilege lounge, ng restaurant, and so on. So we're gonna check that sa hotel tour, room tour, and ano na natin, sa breakfast buffet experience, and of course sa magiging ano natin, lounge experience. Now, let's check the view. Oh my God. Oh my God. Wait, dito tayo sa kabilang room, okay? So that's the view, guys, here. Now, let's proceed to the room. Mapapahay ka na lang. Ay, ang maganda dito, may sariling, ayun, may sariling aircon. O, diba, 80 na yan. Look at this, guys. Let's turn on the lights para makita natin. See? Look at this. I'm so amazed. Hi! So anyway, guys, ito pa maganda. May isa pang TV dito.
Aside from here, meron ditong TV. Eh guys, mag-isa lang ako. So anyway, we're gonna, of course, syempre hindi pwedeng masayang yung stay natin dito. We're gonna explore more of the hotel and check natin. I think guys, one of the best hotel here in Da Nang is the Grand Mercure Da Nang because yung mga staff dito very friendly. Napanood ko na yung mga vlogs about here guys. Parang wala akong masabi pero we'll see. Syempre magkakaroon tayo ng ibang experience. Check natin. And magiging transparent tayo. Magiging honest tayo sa mga may experience natin. Okay? So now, let's check the view guys without all of these lights para makita natin sa gabi. Ayan. O diba? Anong river to? Tapos nakikita ko na yung Dragon Bridge and Dahan Bridge. So yun muna siguro guys. Na-excite tayo and well, bukas na lang ulit, okay? So I hope guys nagustuhan nyo yung ating, of course, yung ating step-by-step guide kahit nagmamadali tayo sa airport kasi nandiyan na yung ating sundo. Napa-withdraw tuloy ako kasi dapat diba maghahanap ako ng money exchange. So yun. And guys, again, I hope na-enjoy nyo kasi na-enjoy ko. Grabe, lalo na tong hotel. Tapos guys, first impression ko, ang daming gwapo. Ang daming gwapong lokal. Pati yung driver natin kanina, medyo seryoso lang kasi siya. Siguro nahiya kasi nagbe-video ako. Pero may tsura. Tapos yung mga nasa loob mga staff. Tapos si kuya, yung nasa SIM card. Oh my God. Parang babalik ako. Parang babalik ako dun sa SIM card. Charot lang. So anyway, again guys, that's really it. Thank you so much sa pagsama sa akin dito sa ating first vlog here in Da Nang. And I hope marami tayong magawa, maging productive yung ating stay dito para naman maipakita ko sa inyo. Pero guys, let me set your expectation kasi medyo maulan. Hindi ganun kaganda yung weather. Pero bukas ata magiging maganda naman. May tour tayo. Pero sana magtuloy-tuloy. Pero yon, naka-mindset na ako na bahala na yung mangyayari. Kasi sabi ko kasi yung maulan. Hindi natin sure kung makakapunta tayo sa mga lugar na dapat natin puntahan. Pero still, be positive. Enjoy lang. Let's have a plan B. Ganun lang. Okay? Alright, so kung nagustuhan nyo guys yung ating munting tour, little tour, quick tour dito, tapos yung ating ginawa sa airport, then please like this video and share. And of course, kung hindi pa kayo nakasubscribe pero nanonood na kayo, then I guess this is the time to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga coming travel vlogs pa natin. And you can also follow me on my other social media account. Guys, enjoy life. Just be happy. Alright? Enjoy every moment. Live life to the fullest. And again, hindi naman ako magsasawang sabihin sa inyo na you will never get to this age again, guys. So, get out. And please do whatever makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you guys on our next Da Nang travel vlog. Good night, everyone.